Pwede manong ano yun eh. Kita mo nga naman dito. Ang gachay vlaksay. Boleh cem gachay. Ako po ay nakatira dito sa Gold Mine, Barangay Nagkaisang Nayon. Since 1991 pa po kami dito. Dito na ako nakapag-asawa. Dito na ako nagkaanak. Ang hindi ko po makalimutan na nangyari sa amin na binaha kami noong 2009. Yung undoy po, talagang nakakagulat po talaga yun dahil natangay po ang bahay namin. Hindi namin nakalain na mangyayari yun. Pagbalik namin dito, malinis na, wala na talagang kabahay-bahay to. Parang napakahirap na kasi nandun kami sa evacuation nun eh. Nag-evacuate kami, pagbalik namin dito, wala na yung bahay namin. Netong habagat na to, hindi naman natangay pero nabalatan ito. Balat-balat talaga yan, hindi siya natangay kasi yung galing sa kalsada na lupa, dumagan po sa haligi namin yun. Kaya nagtaka nga yung kapitbahay namin bakit sa lahat ng katabi namin yan, yung bahay lang namin ang naiwan. Parang beach yan dyan, may tubig pa yan kasi yung habagat, pabalik-balik yung tubig. Ang problema pa namin noon, nung mangyari yon, wala kaming walang halos tulong na natanggap sa barangay. Hirap na hirap kami sa pagkain. Napobya na kami sa nangyari noon sa Ondoy. Sa sobrang hirap ng panahon ngayon, mawalan ka pa ng bahay. Ano pa ang gagawin namin? Ako isang magwawalis. 8 ang aking anak. Ang hanap buhay ng mister ko ay driver. Yung binibigay niya rin pera, sa anak ko lang napupunta pang tuition niya. Minsan kulang pa yung inabot na pangbayad sa school. Hindi sapat yung kinikita namin sa 5 nag-aaral, tapos may isa pang vaping. Pinapagatas pa. Tapos sa pagkain, hirap din. Ngayon, ang matindi ng ang init. Dati noon, 8:00 pa lang, di na masakit sa balat yung init. Ngayon, grabe. 8 o'clock pa lang, tumatagos na kahit naka long sleeve kami, tumatagos na yan sa balat. Sasakit na yung ulo mo. Grabe na yung pagkainit na nararamdaman. Di katulad ng dati. Okay lang, mabilad ka, hindi mo gaano maramdaman. Ngayon, iba na. Ako ay contractual lang po. Hindi kami regular doon. Wala kami mga benepisyo doon. Karaniwan ng mga kontraktual na mga manggagawa ay nagtatrabaho ng 12 oras kada araw. Wala silang day off, walang overtime pay, at kadalasan, wala ring mga benepisyo katulad ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig. No work, no pay rin. So, ibig sabihin nun, kung hindi sila makapagtrabaho, hindi sila makapasok sa trabaho, wala rin silang sahod at wala silang kita. So, yung hirap na kalagayan ng mamamayan, saka ng mga kababaihan at maralita, ay lalo pa yung lumalala, no? Dahil nga doon sa climate change. At bakit merong climate change? At yan ay bunsod na nung parang mga binubuga ng mga greenhouse gases na yan ay hindi naman talaga nagmumula, no, doon sa mga may hirap na bansa tulad ng Pilipinas. Bagamat meron din tayong contribution dyan, mas malaki, di hamak talaga yung mga naging inimit na mga greenhouse gases ng mga industrialisadong bansa. Kasi nung nagsimula pa lang itong Industrial Revolution hanggang sa nag-develop ang sistemang kapitalismo, yan talaga yung mga malaking inaambag sa pag-init ng daigdig. No? At ayun, tapos kasabay pa niyan yung pagmimina, pagkuha, pag-extract ng mga resources sa mga developing countries katulad ng bansa natin. So kung ikahambing mo nga halimbawa yung US, no, para 17.5 metric tons per capita yung kanilang binubuga na greenhouse gases. Kumpara mo yan sa Pilipinas na 0.87.
0.87 metric tons lang, no, kada per capita. So kaya talagang makikita natin doon na hindi talaga pantay yung pananagutan. Mas malaki talaga, no, yung pananagutan ng mga mayayamang bansa. Ang Climate Justice Feminist Participatory Action Research ay pagkakataon para sa CDUHR upang ituloy palawakin at palalimin ito ang kanyang gawain hinggil sa krisis sa klima. Sa prosesong ito, tinutukoy at inuugat ang dahilan ng krisis. Pangalawa, tinitingnan din dito ang malalim na epekto, impact nito, lalong-lalo na sa mga manggagawa at kababaihan. At yung pangatlo, nakikita rito ang kawastuan at pangangailangan para sa epektibong pag-angkop o adaptasyon sa krisis at ang higit sa lahat ang pagresolba sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pakikibaka para sa pagbabago ng sistema na nagdudulot ng krisis sa klima. Ang mga kakababaihang manggagawa at maralitang tagalunsod ay labis na nahihirapan lalo na nang dumating ang kalamidad tulad ng undoy, kaya dapat lalo tayong magkaisa. At sinasabi nga natin, ang mga manggagawa dulot ng neoliberal na patakaran ay lalong bumababa ang sahod, nawawala ng seguridad sa trabaho. Dahil dito sa mapanganib na kalagayan ng mga manggagawa, dahil lalong lumalala yung kanilang sitwasyon, ay naglunsad ng Feminine Participatory Action Research ang Center for Trade Union and Human Rights, katuwang ang SMKP, ang Women Wise, at ang Labor Ministry ng Diocese of Novaliches, at katunayan doon sa mga kaganapan na nagaganap sa mga manggagawang kababaihan dahil mas tumitindi yung kanilang kalagayan, lalo na kung sila ay maiiwan sa kanilang bahay, sila yung nag-aasikaso doon sa kanilang tahanan para pangalagaan ng kanilang mga anak. Katulad ng halimbawa yung kanilang asawa ay nagtrabaho, kapag dumarating ang kalamidad, ay mas nahihirapan sila dahil kapag hindi ka pumasok, ay nagkakaroon ng patakaran na no work, no pay. Kaya dahil doon sa result ng ating sinagawang research, nung tayo naglunsad ng public forum, nagkaroon tayo ng kaisahan na bumuo ng isang kilusan na tinawag natin kilusan ng mamamayan para sa hustisyang pangklima, ay kailangan ng malakas na boses ng mga kababaihan, lalo tigit ang mga manggagawa at ang maralitang tagalunsod. Malaki ang papel ng isang babae. Ito na, sumasama ako sa mga pagpupulong para malaman kung ano mga dapat gawin. Dapat ang mga kababaihan ay sama-sama, mag-organize, tulong-tulong. Pag hindi mo ka-close yung... Bilang babae ay gusto ko rin na makatulong na itigil na yung mga naging dahilan ng ating mga paghihirap, yung mga nangyayaring mga baha na yan na napakalaking dagok sa mamamayan. Mas lalo pang lumalala na yung kalagayan. Bilang kababaihang manggagawa, hindi lang kaugnay, hindi na lang ang pinag-uusapan namin o ang sinasabi namin ay yung kaugnay sa sahod, sa kasiguruhan sa trabaho, kundi kasama pa rin itong kaugnay sa climate justice. Isa sa mga naging karanasan ko ay yun nga nakasama sa pakipag-dialogue sa Kongreso. Nakatulong yung climate justice do sa pag-abot dahil yung mga paligid ng komunidad na nilulubugan ay nasa Tulyahan River na madalas na inaabot ng mga baha. Di malaking siya na maabot namin sila, tapos imulat kaugnay do sa nangyayari sa kapaligiran, at para malaman dahil hindi lang to basta nangyayari, kundi dapat na talagang may managot. Hustisya ng klima, isulong at kamtin. Mahalaga sa atin yung pagkakaisa dahil ang binabanggit nga, kung hindi natin mabibigyan ng nagkakaisang tinig yung paghingi ng hustisyang pangklima, walang mangyayari sa atin. Mas mahusay na ang bawat isa dito na nandito ngayon ay mas kumibo para maghikayat nang sa ganon mabuo natin ang isang pagkakaisa o isang samahan
na nananawagan ng hustisyang pangklima dulot ng nagaganap ngayon. Kasi ang binabanggit nga, ang kalikasan dapat yan ay nagsisilbi sa bawat mamamayan. Pero kung ang ating yaman ng ating bansa ay nagsisilbi na sa iilan dahil sa iilan na gusto nilang maghari, papaano na tayong maliliit? Nakikita natin ang maraming mamamayan na nagsisikahot. Maraming mga mamamayan na nabubuhay mula sa maliliit na pagsisikap, pero mga mamamayan na patuloy na itinataboy sa ngalan ng pag-unlad. Inaalis tayo sa ating mga tirahan, inaalis tayo sa ating mga hanap buhay, samantalang pinapalis ang mga trabahong kontraktual, mga trabahong kaswal, mga trabahong panandalian sa loob ng 16 na oras, araw-araw, 7 araw sa isang linggo, 30 araw kada buwan. Mga trabahong hindi tayo binibigyan ng makatwirang sahod. At tayo mga manggagawa sa mga pagawaan man, mga empresa, o dito sa tinatawag natin mga informal na empleyo tulad ng mga maninila, mga naglilinis ng kalsada, ay mga trabahong hindi nagbibigay sa atin ng sapat na kakayahan, hindi lamang para sustintuhan ang ating mga pamilya at pag-aaral ng ating mga anak, kung hindi para tayo ay makaangkot sa pagbabago ng klima. Ang nasa sakyan niyo po ngayon ay isang solidarity walk sa pangunguna ng kilusan ng mamamayan para sa hustisyang pangklima, disenteng trabaho at karapatan. Kagyat na totoo ang mga hamong dala ng climate change. Upang tugunan ito, dapat na transformahin ang mga ekonomiyang nagbubuga ng maraming karbon tungo sa mas sustainable at malinis na ekonomiya. At kasabay nito ay dapat magbigay rin ng disenteng hanap buhay para sa lahat. Kasabay ng paglaban natin para sa isang makatarungan at pantay na transisyon, dapat na labanan din nito ang hatian sa paggawa na nababatay sa kasarian, kung saan karaniwan nang inilalagay ang mga kababaihan sa mga hanap buhay na mas mababa ang sahod, walang seguridad at impormal na pamumuhay. Kasama na dito yung sektor ng serbisyo. Sa partikular, dapat niyang bawasan at paghatian sa pagitan ng babae at lalaki ang hindi binabayarang trabaho ng kababaihan sa loob ng tahanan.